Nagbigay po ng reaksyon ang palasyo kasunod na naging suwesyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa na ipasabpina mga gabinete ng Pangulo na hindi umano sumipot sa Senate hearing ng Committee on Foreign Affairs. Makasama natin sa kwentuhan si Kim Mangunay. Binuweltahan ng Malacanang si Senator Ronald Bato de la Rosa matapos punahin ang hindi pagdalo ng mga opisyal ng ehekutibo sa ikalawang hearing ng Senate Committee on Foreign Relations kaugnay sa issue ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na wala si Senator Bato sa unang hearing kaya hindi nito alam ang mga impormasyong ibinigay ng mga dumalong opisyal ng ehekutibo. Hindi po ba niya natatandaan na nagkaroon na ng first hearing? Siya po yata yung wala. That was an opportunity para sa kanya para magtanong. So wag niyo pong sisihin kung ngayon po ay hindi umaten ang mga cabinet officials natin sa pangalawang hearing po. Sa ikalawang hearing ng Senado ay inihayag ni Senator De La Rosa na ang hindi pagdalo ng mga opisyal sa ehekutibo ay takasang pagbaliwala sa doktrina sa checks and balances ng gobyerno. Sinabi ni Castro na dapat alam ni Senador De La Rosa na ang executive privilege ay matagal nang sinang-ayunan ng Korte Suprema. Kaugnay naman sa planong pagpapasabpina sa mga hindi sumipot na opisyal, sinabi ni Castro na nasa pagpapasya na ito ng Senado pero siguraduhin din na sisipo si Senator De La Rosa sa hearing. 6 na oras po ang naging hearing nung una. Sana po dumating siya, nagpakita siya, para po nakapagtanong siya na maayos. Dapat malaman din po ni Senator Bato na ang patungkol po sa executive privilege ay matagal na po ring inayunan ng Supreme Court. Marami na pong kaso na desisyon na ng Supreme Court. Nandiyan po ang Senate versus Ermita, Neri versus Senate Committee, kung saan po ang executive privilege ay patunay lamang po according to the Supreme Court decisions na ito po ay maaaring i-invoke ng ating Pangulo at ng kanya mga high-ranking officials. Especially kung ito ay mga patungkol sa deliberative process privilege, presidential communications privilege, or state secrets privilege. So sana po mabasa niya po ang mga kasong ito para po siya maliwanagan.